Okay, isa ka itong nagdalag Biblia o ban kaninyo kung kabutagong it's open it in the book of Exodus, chapter 17, 11 to 13. Okay? Kumasahon, samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan sa dihang ipaubos niya ang iyang mga bukton, misugod pagdaog ang mga Amerikanhon. Sa dihan, gikapuyan na ang mga bukto ni Moises, si Aaron ug si Hur, likuhag bato aron palingkuran ka Moises. Nilingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagtindog sa isig kakilig niya ug nagbunit sa iyang mga bukton aron kini magpabiling inisa. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Mag-ako ta. Among mahigugmaong nga amahan, salamat kay nga kabuntagon, salamat sa imong presensya, nga sa among taliwala karon ningon kasi mga pulong nga 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. We acknowledge your presence, Lord, ug salamat nga imong presensya, mo ay magahupay sa mata kasing-kasing karong kabuntagon, mo ay magapasabot sa mata kasing-kasing karong kabuntagon, mo ay magalandag, mag-aabri sa mga salabutan karong nga kabuntagon. Salamat kay Lord nga walay lain nga lang matuboy kundi imong ngalan lamang sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Lian ko ni tapat karon igna na siya, support your pastor. Support your pastor. Then pikas na po, igna na po, support your pastor. Support your pastor. Okay, para sa mga wala na sayod, karong bulan ng Oktubre, some parts of the world are celebrating kini gitawag natong Pastors Appreciation Month or Appreciation Sunday. Officially, sa Google, mato pa it's October 12, ang official na date sa Pastors Appreciation Day. Pero gi-consider nila na ang tibuok bulan sa Oktubre is Pastors Appreciation Month. And nagsugod di siya mga isuon, celebrated in the US in the year 1992. Kay gi-observe ni siya una, ang gitawagan ni is clergy appreciation, then later on, giusab sa mga kumpanya Hallmark, kamantay man ang Hallmark company, kanang maghimog mga cards, greetings, di ba Hallmark na? O sila ang nagpasiugdaan na before, and nandun i-recognize nila later on as a Pastor Appreciation Month. Umatod pa nila na ay gihatag na rason sa Hallmark Company nga nung i-change nila into Pastors Appreciation Month nga dapat gud suportahan is a pastor role is uniquely stressful that it doesn't have typical 8 to 5 business hours. Sapagkat tinuod lang tanang trabaho kapoy man. Diba? Kapoy, labi na ni maestra. Kapoy ang trabaho, walay trabahong hayahay o kananindot. Pero wala na dyan kundi makalabaw pas kakapoy ani mga pastor. So 85, typically 8 to 5 business hours, wala sila na. Weeks are long and the role carries a lot of emotional, mental, and spiritual weight. Ginapasan sa mga pastor. And there are few, if any, of the clock moments for a pastor. Gamay ra jud kaayo. Gani nadunggan ako sa una nga sa district diri sa atuang Misamis Occidental, ang Lunes day off daw na sa mga pastor. Pero mabantayan nato sa Pastor Minso, nag-hospital ministry gapon pag Lunes, di ba? Nag-Bible study or nag-cottage prayer gapon pag Lunes, na ang ginapoy ginabuhat. So off the clock yun sila, gani ingon siya diri one time, na alauna sa kadlaw na inanawag niya kay magpaampo. Di ba, walay gipiling oras. Kita, pag na message na to, may na dyan, tayo nga, di na ako nakitrabaho. Ibalik na po ta, alas 8 sa puntag na po ta magsugod, o pangatanan ako, di ba, ana? Pero ilaha is wala. Then, they constantly work to meet the needs of the congregation. So, Pastor Appreciation Day is a great opportunity to reciprocate that. So, matod pa maon ay balos mo ay katumbas nato sa tanang kahago. Asa na ko sang bulan o isang adlaw i-recognize, i-appreciate, pahalipayan nato ang atong mga pastor o mga leaders sa Iglesia. Amen? Sa sila naghago o daghan po nga gibuhat mo na nga in honor for the celebration this month, mga isuon, akong i-share kaninyo kaganina, katong teksto nato sa Exodus, to highlight mga isuon the necessity of a supporting community. Para i-highlight, ipakita sa magkutag sa kanato ang supporting congregation. Kung sa ka-importante, kung inyong mga bantayan diri nga ang kadaugan, matod pa at the end of the verse, nidaog sila batok sa Amerikanhon at it's not because of Moses,
alone. Dili na tungod lang kay Moises. Midaog sila sa ilang unang gubat, paggawas nila sa Ehipto, dili lang tungod kay Moses. Because si Aaron, si Hur, si Joshua, naa igsuon. Amen. Amen? Naa sila. So si Moses sa aning mga igsuon, sa wala pa, labi na yung mga batanon na naa karon, we welcome all of you. So si Moses, siya ang tao na gitawag sa Ginoo. Siya ang tao na gitawag sa Ginoo nga ipahigawas ang Israelites gikan sa Egypt. Kaya ato nga time, ang mga Egypto is slave sila sa Egypt. Ins na gabi ang ilang pag-antos mo na ang Ginoo, gitawag niya si Moses. O si Moses mo gipili sa Ginoo. Okay? Dili ang Israelite ang nagpili kanya, but is the Lord out from atong disyerto, gitawag niya, gipili niya si Moses, and then ihatagan sa Dios si Moses sa maong kabukaton para sa Israelites. Una, dili galing ta gusto si Moses. And si Moses mo gipili sa Ginoo, gipadaygan sa Dios sa maong nga panan-awon that from slavery, dadon ang mga Israelite people unto the promised land, unto sa Kanaan, mga isuon. Then, katong next nag-ingon dira si Aaron ug si Hur nga miuban niya pagsaka sa bungtod. Si Aaron is igsuon siya ni Hur ug ang si Aaron igsuon ni Moises. Okay? Na pinakaunang high priest sa Israelites. Ug si Hur, considered ko siya usa sa mga leader sa Israelites. And the mention of Joshua dire, gibuntog ni Joshua sa English mga igsuon, siya ang gisugo. Siya ang gisugo sa ni Moises nga makigbato at tuon. Pagkakita nila, pag ipahulay sila kay pagawas jud nila sa Red Sea. Hintabok sila sa Red Sea, naglakaw sila, giatake din sila ani mga Amerikanhon. Kining mga Amerikanhon mga ison is nomadic tribe. Tuwing kag nomadic, wala say permanenteng balay. Balhin-balhin sila kanunay. And sa ilang time mga ison, kining mga Amerikanhon mga pagnik. Mga pagnik sila. And take note, ang mga Israelites gikan sa Egypto, wala sila gitrain for war. Ulipon sila dito, tigamak sila bricks, tigamak sila mortar, mo trabaho nila, wala sila gahimo, mga espada, wala sila gitrain paggubatan. And then, niya sila karon musabak sila sa pinakaunang gubat sa ilang kinabuhi, wala sila gitrain. Pero isubo ni Moises, Joshua, pamili o tao, aron atubangon, aron makigbasog o makig-war batok ani mga Amerikanhon. So misunod si Joshua, walang liyo si Joshua, ay, Diyos mo, wala man minatrain in taon na magubad-gubad. Nga naman magsulong-sulong man tani. Gamitin na lang nagla sa imong gahong. Wala, di ba misunod dahil si Joshua? Pag iyong pamili, milakaw din siya, nabili siya ng tao, aron nga makigbatok ani mga Amerikano, and that is the first war, batok sa mga Amerikano. Maling una nilang gubat pagawas nila sa Egypto, mga isuon. Mananga, from the story, gusto na ko nga makita ninyo na si Aaron, si Hur, si Joshua, at si Moises, nagtinabangay sila aron madaog nila ang unang gubat nila, dinapagawas nila sa Egypto. O kita ko sa kabalo ko nga magbalampuson ang bisan unsang pananawon o gubat na atubangon ani nga iglesia sa layawan kung kitang tanan magtinabangay isa. Amen. Na dili lang nato saligan ang atong pastor. Kung makita ninyo sa diha nga pagkaluyan ni Moises kay limang kagikan sa pagsugod sa gubat hangtod pagsalok kung sa adlaw isa siya sa iyang kamot, dala niya ang staff, and this staff is not an ordinary staff. Kini nga sungkod sa Bisaya, hindi siya ordinary nga sungkod. Mauni siya ang staff or rod na gihatag sa Ginoo ngadto kang Moises at pagtawag niya. Di ba ibalibay siya ingon siya nga dili niya ako nila tuuhan. Kinsa man yung Dios nga akong gidala-dala dito nga boy mukuha nila sa Egypto, kinsa man sila ingon siya ipakita na nga staff o kana nga staff magbuhat o katingalahan nga mga butang. So tuod man o kana nga staff mo ko nag-iisa ni Moises mga iso nga pag-isa ni Moises dito sa Red Sea, natunga ang Red Sea o nakalakaw din sa into a dry land. So mauna siya, that is not an ordinary staff na gigamit nila anang panahon na. Manang sila nagtinabangay. And it's a challenge and a reminder for all of us, karong kabuntagon, na kita po musuportatan ngadto sa atong pastor. Pinakauna mga isuon, how to support your pastor is pray for them. Mao dyan ay pinakauna. Ang pangutana karon, pangutana imong tapat, how much do you pray for your pastor? Kapila sa usa ka semana ka mag-angko sa imong pastor. Kapila sa usa ka adlaw ka mag-angko sa imong pastor ay pagmadumduman. Di ba? Pagmadumduman. Pagpapunvik. Pagmadambuhan. Di ba?
Diba? Pag mag-message sa mong group na magpakuta na po, madumduman si Pastora, iampo na po. Diba? So, malandag. So how much do you pray for your pastor? Our pastor, mga isuon, may seem to have it all, but they need our prayers. Kung tanaw na ito, ragaan naman ta si Pastora, kakusugan ng ampo. Out, magaling ng mga nabimong poses sa una, problema pa rin sa simbahan, di ba? Kung tanaw niyo siya, ay daghan na kay Pagsulay, kung yung Pagsulay lang, daghan na tinagyan si Pastora Minso, ako pa kinanglan iampo na, di ba? Maayaw kayo na, magmuyag pawaliw na, maayaw ka ng istorya, naanan niya tanan, murag, dili na dyan na. They all need and still need our prayers, my son. And even Moses, si Moses, naghimo siya gagko o katingalahan ng mga butang. Dito pa lang sa Egypto, nasaksihan na dyan sa mga Israelites. Nakita na dyan bilang nga, katong 10 plagues na gigamit, na gipahamtang sa Egypto at nga tayo mga isuon, na hitabukto under Moses. Pagtunga sa Red Sea, nakakita good silang tanan, but it doesn't mean that Moses doesn't need support. Moses doesn't need prayer. Nagkinahanglan hapon sila. Amen? O bisan sa atong pastora, ayaw din ninyo siya kalimti labi na karon. Matud pa niya kada Sabado na siya pagtiun. So ato din sa kanunay nga iampo, natagaan pa siya maayong panlawas o kaayuhan sa bisan unsang balatian. Amen? Kaya pwede siyang atakihon sa yawa sa bisan asang paagi aron siya dili makaministeryo successfully. Kung nakailang mo ni Charles Spurgeon, mga isuon, usa siya sa mga greatest preacher in England. Bangtugan siya magwawali in England. Galing gitawag siya na Prince of Preachers. Kay grabe siya. Then daghan siya mga book, mga commentaries na gina-follow na ko kay I love Charles Spurgeon's commentaries. So nindot kaayo siya. Then one time sa diha nagipangutana siya nga nganong nagbalang puso man ang iyang ministry. Simple ra kayang tubag. Ingon siya, my people pray for me. Amen. Ang ako mga tao nag-ampo para na ko anong one occasion ko no sa diha ko no nga naa sa bisita nga miduaw silang simbahan. Gidala ko no niya ang bisita nila to the basement prayer room di ubos sa ilang simbahan. Then dito nakita ko no sa mga bisita nga perti ko no kay daghan nang nagluhod, nag-ampo, nag-intercede para niya. Imagine. Then miingon dayon si Charles Spurgeon, this is the powerhouse of this church. Amen. Bantugan na siya kayo nigsuon kay tungod daghan pong tao nga nagpaluyon niya kanunay dinha sa mga pag-angko. Amen. So kung gusto nato mabantugan ang atong pastura mahimong inila dili lang diri nga dapit mga isuon ato siyang kanunay nga iangko. The more you pray, the more po lang Ginoo magpadayag o mga specific na mga butang nga iangko nimo para sa iya. Next is Billy Graham kasi nakaila. Isa ko yung makailan ni Billy Graham, the American evangelist. Matud pa, pastor kuno sa mga presidente kay nakadindi. Halos tanang presidente sa kalibutan ng ministeryuhan ni Billy Graham. And then, naa siya gitawag na na crusades and millions of people nakadungog sa iyang pagwali via television and radio. Naghimo siya daghan kay mga kusada nga thousands, hundreds of thousands of people ang attend. Then niingon siya din na mga isuon nga naa kung tens of thousands of intercessors supporting his crusades and outreach events. Hallelujah! Imagine ang tens of thousands kuno ang nagdupa kanunay sa diha galing nga i-anunsyo na niya nga naa na siya mahitabo nga crusade. Sugod na dahil sila luhod ang iyang mga intercessors. Pagsugod na galing tungtong ni Billy Graham sa pulpito para magwali tanang matang sa mga pag-ampo gibuhat dahil sa iyang mga intercessors na inagkapos, na inagbuhi, na inag-ampo nga malikay siya. Kung nakakita mo atong reels na gi-share na si naay usa ka tawo nga mi-attend siya sa maong krusada, ang iyang purpose is i-assassinate si Billy Graham. Nagdala na siya pistol kay anytime iyan na jud kuno dai pusta paduol jud siya. Sama sa mahitabo ni Shirley Kirk, bitaw nga gi-assassinate. Giplanuhan po si Billy Graham before. Daghang klase. Ang una is katong i-assassinate siya, pusilon siya samtang nagwali siya. And then, sa diha kuno nga nagpaabot og timing ang maong nga tao nga i-assassinate si Billy Graham. Kadugayan po niyang paabot na minaw siya sa giwali ni Billy Graham. Natandog siya mga isuon.
Hinduon siya sa altar dito pag altar ko dili para po silong si Billy Graham kundi para i-surrender ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Amen. So kay naapoy mga tao ato nga mga timing so iyang intercessors nag-ampo pod nga ang ilang pastor nga mitindog dito tabunan og proteksyonan batok sa bisan unsang litag sa yawa. Amen. Then one time po kay kini si Pastor Billy Graham tungod sa iyang pagka inila nakaayo bagtugan na kay pangitaan sa butas. Kana bitaw makuan siya nga, adultery, mandayin siya, kuhan mandayin siya, tagabit mandayin ni. Bla bla, gamay siya istorya, dauto ng iyang imahe. Usa kahigayon nga ang hotel nga iyang gibuk, ipadadanda, gibutangan, dayad, daan o babae. So pagsulod kuno dito, naan na kuno ng babae dito nga hubog. Kaya nisulod kuno ni Billy Graham, sundod dahil kuno o mga photographer, or ni picture dahil nga bla bla bla, naaman dahil nagbabae, managpaabot ani niya sa iyang kwarto. But, ang nahitabo at nga time, musulod ng takong sa Billy Graham, na ay mga security kalitutuol, na ayaw sa sulod. Kaya dapat ang sa search ang area kung naabay mga trends. Tuod man, nakita nila nga babae dito. So, gi-preserve, gi-protektahan si Billy Graham kaya nga naman, it is the Lord's work kay daghan po ang dag-ampo para niya. Amen. Amen? So, bisan sa lakaw sa atong pastura, asa-asa man sa paingo magministeryo, paluyuhan nato siya kanunay sa atong mga pag-ampo. Mahimot ang intercessor tanan sa atong pastura o sa atong mga leaders, mga isuon. Amen? And even Esther, kung kisay nakadumdum ni Esther in the book of Esther chapter 4 verse 16, nangayog i-acknowledge po niya ang pag-ampo sa katawan sa mga taga-Israel. Kaya kung tanaw ni mo, queen na siya. And then gihangyo siya ni Mordecai, nga yung guardian before, nga hangyoon ang hari, nga luwason ng mga Israelita, bato sa plot ni Haman nga i-genocide, patyon i-eradicate ang mga taga-Israelite. So nangaitabang si Mordecai nga tukang Esther, o si Esther po diingon siya, nga dili ko pwede mo doon sa hari, unless ipatawag ko, mamatay ko anak. And then, ani nga point, naka-decide siya na tubangon niya, pero ingon siya diri, tiguma ang tanang Hudyo sa susa o pagpug-asa ka mo, alang ka na ko, sulod sa tulo ka adlaw o tulo ka gabi. So, i-acknowledge ni Queen Esther mga isuon that without prayer and fasting, dili siya mahimong magpalampusog sa iyang bulaton. Bisan tuod siya queen, bisan tuod siya sa taas, bisan tuod ta, doon na siya sa hari, i-acknowledge gapon niya nga nanginahanglan siya umapag-ampo sa iyang mga katawan. Magpuasa usab ako ug ang ako mga sulubong babae unya, muadto ako sa hari bisag supak kini sa balaod ug kun mamatay ako, mamatay ako. But wala siya namatay ani may isuon sa diha siya sa hari, nga tuwa siya gawas sa throne sa hari, gitunong sa hari ang iyang scepter. Meaning kung itunong sa hari ang iyang scepter, hawidan na niya, makawish or makasulti din siya sa hari, sa bisan kung saan niyang gusto, ihatag na siya sa hari. So ang pabor nilihok, dili tungod kay guwapa si Esther. Ang pabor nilihok, dili tungod close sila sa hari. Ang pabor nilihok, tungod kay nagpuasa o nag-ampo silang tanan. Aron ang pabor mo kanaog nga tukang Esther, mga isuon. O mauusab na ang mahitabo sa diyan at kita mo paluyog kanunay sa atong pastor dinak sa mga pag-ampo. So pray for your pastor. Amen. Dapat pray for your pastor. Amen. Pray for strength and wisdom. Natagaan sa pusog, tagaan sa ukaalam, sa kanunay. Kung sa pay tanang yung pastor nga ano bagiitan, kinahanglan iampod-hapon mo tanang klase sa kusog na kinahanglan and wisdom. Na Lord, mulupad siya sama sa agila. Nga mulupad siya, dili siya kakuyan, mudagan siya, Ginoo kusgan gyapon. Mahimo siyang maalamon sa tanang adlaw sa kinabuhi, maalamon nga sama kang Solomon to govern your people, Ginoo. Tagay siya kaalam, pray for protection, nga protektahan siya against spiritual battles, mga criticism, and even, labi na karon daghan kay mga bashers. Diba? Yan po na ito na protektahan ang iyang heart, ang iyang spirit against those criticism and even discouragement. Iampo ni nato atong pastor anang nga punto kung naa kay dailan nga pastor igsuon. And even pray for your family, sa iyang pamilya. Kay atong isa niya ka-post na kung dili ka atake gani ang yawa sa imo kay kusgan ka, they will attack ang imong close sa imuha, your family, your loved ones, imong anak, imong bana, gamiton aron siya ma-distract o ma-isturbo sa iyang pagministeryo. So iampo po na iyang bana, iampo ang iyang anak, iampo ang tanan na naa sa iyaha, and pray for the ministry. Sa iyang sermons, kay kabalo mo dili daling mag-sermon, kay mo na mo tindog dili na magyaw-yaw ng dili mga bisan unsa. No,
Dili lalim nga trabaho sa pastor ang magwali. May gani karon makapuli-puli na po ni Pastor Amincho, makapahulay po siya sa kadomingo. Gani magsitindog. Ang nakalisod ani mong tindog kagri may suon, lain-lain ang imong audience. Lain-lain ang ilang spiritual journey. So na mo reklamo nga kahiar kung itong wali ni Pastora ganina, oy, napoy may magumuka ito, oy. Humok man ka ay marag kulang-kulang ra, di ba? Kay lain-lain ang spiritual journey, lain-lain ang spiritual needs sa matag usa may banhantong na labing bata pa. And that is a very wonderful gift sa pastor nga isuon. Bag kabalo ko nga sa kamatag ihain diri sa pulpito matag Domingo na putahe o misahe para sa matugsa nato. So pray sa mga Bible studies, sa mga cottage prayers, hospital ministry and outreaches na mahimuli magbungahon para sa ikalapag sa gingharian sa Dios. Ikaduha mga isuon, stand beside them. Barug sama sa gibuhat ni Aaron ug ni Hur. Nagbarog sila sa isig kakilid ni Moses. Do it to your pastor. Stand beside them. Nakadumdum ko atong namatay akong baby girl. Sige magkughilat atong mga first weeks na gikuha siya namo. Sige kog haplos-haplos sa mga salina nga ako mga pinalit ni pasuot ug kanako, ang mga picture, maabtan ko sa akong manghod katong isip ba atong Sunday. Kahilak na po, danawon ko niya. Then, pag mulingkod siya sa katri mo, tapay siya na ako, ngayon pa ito, how po na niya ang akong likod. No words, wala ni masumpay nga bla bla bla, wala ni mga lamig o mga binulakan ng pag-comfort. Mutapad lang din siya. Mulingkod, how po niya akong likod, hangtod na ako makalma. So, that is a picture of standing beside. And isa siya ka-idiomatic phrase, mga isun nga nagpasabot og loyalty. Pagka maunungon. Okay, so especially in difficult times, labi na kuno sa mga lisod, labi na sa mga sirkumstansya na lisod na kaayo, muunong ka kanunay dinha sa imong pastor. Amen? O na siya, dili unta mo o dili biyaan. Thank you. Dili biyaan. Kung dili unungan nimo siya kanunay, manindot man ang dagan sa ministry o dili maaruhay man or kusog man na ang kakanunay, mutindog beside your pastor aron unungan siya sa tanan nga panahon. Dili unta moabot sa anxious thoughts sa atong pastura nga asa nakapto siya karon. Nawala naman to siya karon. Matud pa sa usa ka nakita nako sa post sa Facebook bitaw nga bisan kuno ang paborito natong lingkuranan na memoryado na sa atong pastor. Oh, na-memorize niya. Kabalo siya nga, diha ka kanunay galingkod. Ma-memorize niya, o kana, gani bakante. Mangita, dyan na siya nimo. Di mo ko kawalan sa church, dagkan mga mas na-memoryado mo isuan. Iniampo anak niya, ginanlan mo matakusa. Ka to siya unsa kay rason na nung wala siya nakasimba karon. Nagpastor ko sa Clarin, mga isuon, last na ko nga pag-minister. And then, 1 year siguro nga ako dyan mismo, kaya usually mo support naman ko, mutapang naman ko mga pioneering churches, mga balik isang tuig, pagdaot ni Pastor Matuy, ipasa na niya sa ako ang katungdanan sa church sa Clarin. And pagsugod na nako dyan nga mo dala sa simbahan, dili kay lalim. Kay gawas sa mag-andam kagwali, gawas sa dagalain nga pressure o problema sa iglesia, inig Domingo sakit kain ang mutindog kas nga di makit-ani mo nga nalang kabahang. Maunay isa sa mga kuwanan ko sa unas, magsakit akong heart, magtanaw nga lang, wala lagi kayo lingkuranan karon. Asa na ka to siya karon sa kayo nungdan? Yes! I've been there, kabalo ko sa feeling. Nga wala o mabakante ang inyong mga lingkuranan. So, showing up is one way of standing beside them. Ang inyo lang pag-show up sa bisan unsa nga gathering nga gi-declare sa inyong pastora dito sa church, nga nag-show up mo sa inyong support, nag-show up mo na amo kanunay, is an expression of standing beside them. Pag-unong kanunay dinha kanila. And one example, a very good example in the Bible is si Ruth. In Ruth chapter 1, 16 to 17, usa kanindot kayo nga example sa gitawag nato nga pagka-loyal. Kaya ani nga time, mao ni pulong ni Ruth ngadto sa iyang mother-in-law. Samtang nagbasa bitaw kay anak kubutan di kay siguro si Naomi, iyang mother-in-law. Kaya namatay na iyang bana, then namatay ang duha niya kaanak. So si Ruth na biyuda na siya. O katong kauban pud niya nga naminyo po sa igsuon sa iyang bana, nabiyuda na po sila. And si Naomi, nakadecide siya, kaya since naa sila sa Moab, mubalik siya sa Bethlehem, kaya wala naman siya dito mabala.
mobalik siya dito sa iyang land. And then, si Naomi, o katong si Orpah, giingnan niya nga balik, si Ruth, giingnan niya nga balik na lang mo sa inyong pamilya, sa inyong land, sa inyong God, balik na lang mo dito, kaako po mo balik. Pero si Ruth, imbalibad siya. Ingon siya, ayaw ako agdaha pagbiyak kanimo, o ayaw ako pugi sa pagkuyog kanimo, bisan asa ka mo paingon, mukuyog gayud ako. Bisan asa ka mo puyo, adto usab ako puyo. Ang imong katawan may imong akong katawan, ug ang imong Dios may imong akong Dios. Bisan asa ka mamatay, adto usab ako mamatay ug ilubong. Mahiaguman ko unta ang labing makalilisi nga silot sa Ginoo kung tugutan ko ang bisan unsa nga magbulag kanato gawas sa kamatayon. Da, grabe. It's a picture of loyalty, igsoon. Commitment. Willing siya. Kung sa imo niya ang imong Diyos, mahimo na akong Diyos, ang imong land, mahimo na akong land. Biyaan niya ang iyang comfort. Biyaan niya ang iyang homeland. Biyaan niya ang iyang naandan. Dili biya lalim ang mag-adjust. Dili biya lalim ang magsigog na pupuno para i-adjust ang imong kinabuhi. Pero si Ruth, willing siya biyaan ang tanan. Dili ang dyan niya biyaan ang iyang mother-in-law. So it's a picture of loyalty, mga isuon, na maupununtay atong ipakita nato sa itong pastora that we will always be loyal unto her. Amen? So salamat na kini nga church, may gumaon ng pastor. Amen? May gumaon ng suporta kayo, pastor. Pag-repre, pastora. Okay, so standing beside them is loyalty, and aside from it, standing beside them is to make yourself always available. Available ka kanunay, always ready to help. Mao na nga, kato si Aaron o si Hor, nagkuyog-kuyog ni Moises, pagkakita nila nga, nanghina na yung tuhod, dali-dali dahil sila may kuwag bato, aron niyang kalikuran. Dahil sa diha kami us-us lang yung mga kamot, dali-dali dahil sila mihawig sa mga bukton. So naa kanunay, you are standing beside them to support them, o kung nakita galing mo na luya, nakita ni mo na kinahanglan og tabang, andam dayon ka kanunay, di ba? Ready dayon ka kanunay nga mo paabot dayon sa imong tabang. Dili kay nakakita ka na naluya, nakita expose ang iyang kahuyang, imo dayon isaway. Imo dayon ilipa, imo dayon mayo ni lista na to ni. Di ba? Kung dili sa diya nakita nimo iyang kahuyang, nakita nimo nga naluya siya, dali-dali dayon kang tabang. Amen? Dali-dali dayon kang mihawid aron siya suportaan, so that is standing beside the needs. Nga andam ka kanunay nga mutabang, andam ka kanunay muhawig kaniya. Ang tabang maison, dili na siya pasabot kanunay nga kwarta. You can help in any way, kay kitang tanang gitagaan pa sa Ginoo kapasidad tanan nga mutabang, sumutabang ta in any way. And ang tanang tabang, ako isulti ninyo, nga himuon nimo ngadto sa imong pastor, dili jud na siya utang sa Ginoo. God will honor that. O timan-in na ang sukdanan baya sa Dios lahi sa sukdanan sa tao. Kang sukdanan sa Ginoo, ginatantan, ginadasok, gipaawas. Amen? And that is biblical. Mo ni nagtabo atong widow of Zarephath, kung nakadunto mo, na ang kinatapusan ng pagkaon, gihatag nila sa alagad sa Dios. Kung sa may nagtabo, nag-awas-awas ang ilang panudlanan, mga isuon. O dito ko sa bagumbong kaluokan sa una na apod ni simbahan dito, 29 years old ko, dili ko, wala ko makalimut, 29 years old ko, na i-couple dito nga akong nakita na nag-excel dun sila sa tanan member sa church in a way na kanunay dun sila mutabang sa pastor. Pero kanunay sila kuyog sa pastor, dili ka lang kuyog-kuyog para makalibre mo, kuyog-kuyog sila kanunay para mo libre sa pastor, mo provide sa pastor, o bisan wala sila nag-spell o Bible school. Bisan wala sila dito gospel o Bible school, bisan pawalimot sila sa pastor, muwali sila sa pastor, muwali sila. Mo-evangelize sila ng mga streets sa una, mga squatters dito sa Manila, mo-tito sila. So in any help, in any way, tanan, bisan mga members sa church, nakadundong ko sa una, nag-false alarm, abi na kong mga anak na ko, dali-dali sila, kawaman ni sa kinan sa una, motor man ni sa una, na sila naa sila sa kinan, dali-dali sila niya sa balay, gikuha ko, gihatod ko nila dito sa Novaliches, gatod ko nila dito ka, binag mga anak ako. So tanan, na makita nila nga hinabangon sulod sa iglesia, murabag kanunay attentive jud ang ilang mga mata. And now, pinanay the 29, 40 na ko karon, makita na ko ilang kinabuhi sa Facebook, nagbiyahe-biyahe na sila, bisag asa sa kalibutan, kaya nag-enjoy sila so on.
family trip daw nila. And then nakatukod siya og tulo ka buok nga daughter churches from his own pocket and from his own nga team. And nakita na ko nagbungpod ang ilang negosyo. Kaya gusto na ko makita ninyo mga isuon nga dili utangon tanan nga gibuhat nimo, especially ngadto sa mga alagad sa Dios. Kay God, di ba, in the New Testament imo siya isa lang gani ka baso nga tubig imong ihatag, dili nakalimtan sa Ginoo. Unsa pa ka sa tanang tabang nga iyang gikinahanglan na pastor naa ka kanunay. And I remember Apostle Paul in the book of 2 Timothy chapter 1:16 to 18. Mao ni nga account mga isuon nga napriso siya. O niya pagkapriso ni Apostle Paul, katong mga close niya sa Asia, katong mga gisaligan niya sa Asia, nanagan, nangahadlok, nangaulaw, pagkabalo nila ng ilang pastor o ilang nagawali nila, nag-disciple nila sa ilang si Apostle Paul, na priso. Nanagan, nangawala silang tanan. Ang nagpabilin ras is si Onesiphorus. Sulat po sa ngalan. Hinaot unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiphoro. Maningalan sa tami-tabang niya. Kay gidasig ako niya sa makadaghan ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. Hinoon sa pag-abot gayud niya sa Roma, gipangita dayon ako niya hangtod nga nakaplagan ako. Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod ka pag-ayo sa gidakon sa iyang ikatabang kanako dito sa Efeso. So kung ang tanan nanaga na ulaw na hadlo, si Onesiphoro mga isuon pagkabalo niya nga napriso si Apostle Paul, dali nangita ni Apostle Paul. Nagumusta na tato si Apostle Paul, napriso man na ito, pagkalumoy gayon ako dyan mga tuan. Kaya ito niya sa prisuhan nga walay kaulaw, walay kahadlok si Onesiphoro. Ubi ka lang isa itong term ako ganina na Bisaya. Miunong. Okay, miunong dyan siya kang Pablo dito sa prisuhan. Then namuntaan na siya kung sa'y mga gikinahanglan ni Pablo dito sa prisuhan. Kaya iyang imit, iyang taguon, iyang ihatag. Wala niya biyahe ang iyang pastor, ang iyang apostle Paul. Miunong siya bisan hangtod dito sa prisuhan. Mao na nga nalipay si Apostle Paul sa ikinabuhi. Nagdeklara si Apostle Paul o panalangin nato sa ikinabuhi kay nga naman si Onesiphoro miunong kaniya. Amen? Na imong kapag karon unungan nato ang atong pastor. Dali aside, murag hinahinay. Unungan nato ang atong pastor. Dili sila mo unong, manod sila nito. Okay, so unungan. Pray for them, stand beside them, and next is obey them. Sunda sila. Maghimot ang masinugtanon nga na kanila. In Hebrews chapter 13 verse 17, ingon sa dinha, tahura ang inyong mga pangulo ug tumana ang ilang mga sugo. Pangulo na po ibang translation ani in English is your spiritual leaders. Okay, kini sila walay pagulay sa pag-atiman sa inyong mga kalag, kay maghatag man sila husay sa ilang pag-alagad sa Dios. Bisag nangatulog na tangtanan ang atong pasod, bisag gidampo galit ta siguro ani nila. And kay sila maghatag og husay ngadto sa Dios sa inyong mga kinabuhi. Hello? Naabata diha? Makatubang sila sa Dios. Okay? Sa atong mga kinabuhi, ang Ginoo mo ay mangutana, oy, medyo kumusta man ang layawan, asa naman to si Lorna. Pangutanon siya siguro siya maghatag og husay. Amen? Then, malipay sila sa pagtuman sa ilang bulungaton kung kahuron ninyo sila. Malipay. And apan kung dili masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Mga isuon, how we treat our pastor, mubanda ra dyan na nato. O klaro ka dire, pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. Dili na makatabang mo reflect. So from this text, makita ninyo tulo ka punto nga gi-stress out ni Apostle Paul mga isuon. It is a direct command. Tahura o tumana ninyo ang inyong ulo ang inyong mga leader, kaya sila manubag sila ngadto sa Dios. O kung kita gani mga isuon, gusto tag nindot nga outcome sa dagan sa atong kongregasyon, mahimutang matinahuron o pasinundon ngadto sa atong pastor, kay mo reflect radyo na sa atoa. How we treat our pastor will reflect unto us. Yung manang nagpasalamat ko kaayo, ilhanan nga puutan ang layawan kay guwapa ang atong pastora. Yes! Diba? Guwapa kaayo. Kimsog kayo. Na-post bitaw niya na di na kuno siya
Yun siya lagi, gadayit ko na siya tumantay, gagkauna ko na siya kamuti o itlog, ang inungdan ni sakit, ang yung puto-puto, then ako siyang i-message na, ano mag-diet, mag-good ka, nadagan, magkakasudaan. So, blessed kay siya in any way. Diba? Dagan siyang sponsor sa atar. So, ang pastor, mga iso, is reflection na siya kung unsa ang kongregasyon. Maragod po sa matiayon, magtiayon, kung ang asawa or ang bana, kung sa ilang mga itsura, reflection na silang relasyon. Kana galing na nangaugtas ng manaw, nag-ugtas na silang paris. O diri po sa atong iglesia, kung naugtas ang naong sa atong kaso, naugtas po na sa atong dinala. Diba? Naiuban ni tao, si Pastor Kadungdong kay Pastor Kadungdong po na siya eskwelahan sa mga bata, sa Christian school. Then, diba? Kana po nung mga, nakalimot ko sa una niya ngalayin, basta ang iyang punto, untaad ko is, bata patanaw ko nun yung mga pastor. Then, pila akong idagtag na, pila akong na, namindong sa 60! 60! Kaya 50, pabalik ko na siya ito nga tayo. Nga, sa pastor, pigulan na rin, hindi ko bawo. Di ba kayo mo reflect, mga iso ng itsura. Kung malipayin ang tao, baya, mo reflect sa now, meaning malipayin na siya ang iyang mga member ba tinaburon, mas sinugtanon niya kanunay kaniya. Kung sa may itabo ni Moses, balik ka sa itong teksto kaganina mga iso is, naugtas siya kanunay. Diba, katong ignan siya sa Ginoo nga istoryahin lang ang bato sa mayang gibuhat, gihampak niya kadua sa iyang kalagot sa mga Israelites. Diba, gihampak niya, kalagot siya, grabe, gahiga, bagul-bagul, yung mga tawana, oy. Kaya yung Ginoo niya, istoryahin lang na, kaya mong buhagay na. Pero sa tumang kalagot niya sa mga Israelites, imagine, daghanang nasaksihan ng milagro ang mga taga-Israel. Diba? Kumiyong kag numbers of miracle signs and wonders na itabo niya sa Exodus na adya dagan kaayo. Pero ang Israelites mga isuon, puno gihapon sila sa unbelief, puno gihapon sila sa pagpagulbol. Gutumon ng gamay, uy, mamatay na dyan nga ni, sige namin igutom. Kakaan po pan, sige naman ikaw paan diri, uy, wala na po ikarni. Kakaan po kami, iuhaw na ikay kinawag diri, uy, tubig. Isa di leader maglagot, na gani ang bato ang ipuspusan, dili lang mga bakba, di ba? Silang kalagot, gibunalan niya ang bato. Mga gayit mo pulo, di mo kasabot. Isagdagan ng milagro, ipakita ang Ginoo sa inyo, hawak ihapon mo bituo. Di nagpuak ang bato, di nyo ng Ginoo. Na-disappoint na Ginoo kang Moses. Kaya istoryahan ka, iyan ang ihampak, wala siya nituman. It's all about the obedience, mga isuon. Then, wala nakasunod sa promised land si Moses. But, para nako, it's far better. Kaya ikuha man siya sa Ginoo. Heaven is such a wonderful place than Canaan. Amen? So, nagpauli man siya dito sa iyang pagbubuhat. Amen? So, pero ang iyahang pagministeryo, mga isuon, puno sa stress, puno sa kasapot, kay gahit ulo ang iyang amang katawan sa mga isa. Di na ko ma-imagine. Magbasa kita po ng Exodus, pinakauna Exodus na tapos na lang from 2 Numbers, na hangtod bitaw na, dinabot naman na sa panahon ni Joshua, si Joshua ang ipuling, puro labad sa ulo, ka-stress, ng lukti-lukti siguro ang mga ugat sa ulo ni Moses. At itong panahon, gadala siya sa mga Israel. Kaya nawala siya 40 days, kaya nag-istorya siya sa Ginoo. Reklamo na po ng mga Israelites kay nagoy, manatay leader ani. Asa naman si Moises ani, gibiyahan naman tani. Nagsimba sila, di ba? Naghimo sila golden calf. Naging yung isayaw-sayawan, gibiyahan ng silang pila kaadlaw. Suko na po kay si Moises pagkagili ang ulo. Di mga tawanan, mga gahit kay gliog. Na nasuko na po kayo. But despite all of those, mga isunay, usa ka, mga part dito sa mga pag-ampo ni Moses na na-bless, na-touch ko po, na itong time na sinutan na unta sa Ginoo mga Israel, mingon siya, apan pasayuwa in tawon sila sa ilang mga sala. That's the prayer of Moses. Na pasayuon daw ang mga taga-Israel. Kung dili ka makapasayo kanila, papasa na lang ako sa listahan sa inyong libro. So di ba? Gusto niya siya ang mawala instead of the people of Israel. And that's love. That's a great love. Nabisan na stress siya all throughout sa iyang pagdumala sa mga taga-Israel, nahigugmang ihapon siya sa katawan sa mga taga-Israel. And that's the kind of love, mga isuod, nga gihatag sa Ginoo ngadto sa kasing-kasing ng Moises. And ang ato pong mga pastor na sila pinasahig na gugma sa matag usa kanato kay dili biya lalim ang may gugma og tawo. Magisugay ta gugma sa tugangan, di ba? Pero sila yano ra kay Moses ang igugmaon ng katong type na klase sa mga tao nga naman
is the love of the Lord that fills His heart for the people of Israel. And I know nga bisan si Pastor Mincho, binuangan tayo usay mo nga pahala mo sa inyong kinabuhi basta ako musod kong promise na, di ba? But I know nga deep down na siya gugma para sa mata ko sa kanato. That love that only the Lord can nga mo ikabutang din na sa iyan kasing tough love na siya. Nana, di na siya tough love na iya. Dili na siya wala din siya ano. Pag-ilis, kay maot kay kagpurma. Pinaana dyan ay tagaan kag sanina, pero di na nakamaot kay kagpurma. Murag kag si Buyuyoy, ano mo purma, pag-ilis. Pero kita, sige lang kay tagaan mo kag sanina. Nakadumdum dyan ko sa una ko, nakadumdum pa siya, gidukul ko ani. Nakit-an niya ni Kevin, nag-date dito sa... Gigi pa, ay grocery store na sa Gigi sa una natin, ipalit nga gatas ba to? May kuyo-kuyo ka na kung ikan kong eskwelahan yung pila-pila pa dito. Dito galing ipalit, kaya akong naibawan, Ria siya tipalit. Niabot naman dito. Pila-pila na ko, alam ba, ibagod may pagdukol sa kong, ay, wala mo kasi nagdukol sa kong, ka doon? Wala na kong ito. Dukol akong uluan ni sa una. Anong gakuyog-kuyog mo doon? Tay, papili na po ito, nawala ni si Kevin. Gabulong na siya, kay kabalo na din siya kung sa'yo pastura kong masuko. Dinagat ko na. Ako na nagkatubang tanan sa mga, mura na siya ka na. Mura na siya kakagano na ako sa una. Andor magyari sa una. Si Kevin po, disciple na sa una na nasakpan. Namalit ko yung gatas. Tough love. Siya, gidukol ko niya. Dagan ko mga tao ka nagpila. Pero wala lang po kumidumot niya mga isunod. Nakabalo na dito niya na tough love dyan siya. Then pagkahuman, laulian na po siya pagkataon-taon. Pagkahuman ko niya ginadukol. Nanguy nagkuyog na din yung paulit dahil din wala na din ito. Ikaw, bisa ka pila nakikinan, gari mo magkuyog-kuyog, magbitik ka na, nagkuyog-kuyog dyan. Kahit ito ulo. Ano to siya matang. Pero kabalo na dyan ko ni tough love, ni iya mga isunod. Manang ka mo. Matangkugo, maagtaman mo diha. Ayaw dyan mo ka ng pagtumot. Kigugmaa kay mga na type of love. Love mo sa inyong pastor, wala lang mo kabalo. Pila kagabi, giludan, giampo mo sa inyong pastor. Kay naay gugma ang Diyos amahan kaninyo nga gibukbuk niya dina sa inyong pastora that they will continue to pray for you and love for you bisang paligdan mo sa kanan. So let us always remember katapusan mga isuon in the book of 1 Samuel chapter 8 verse 7 mo siya. Ang Ginoo mingon ngadto kag Samuel, tumana ang tanan nga gihangyo sa katawhan kanimo kay dili man ikaw ang ilang gisalikway kundi ako. Dili sila buot na ako maoy maghari kanila. Mao ni nga mga tayo nga nahumana ang mga judges. Ang Israel nangayo og hari sa Ginoo. Yung sa tagay ni hari pareha sa uban nga mga nasod na nasa hari nga mulig nila that will fight for their wars. Tagay ni hari nangangyo jud sila bisan og isulti na ni Samuel kanila ang mga disadvantages kung naay hari. I-insist gyapon sila nga gusto jud sila og naay hari. Maningon ang Ginoo pwes tagay sila og hari kay Samuel ayaw pagkaguol kay sa ilang pagpangayo og hari dili ikaw ang ilang gisalipay kun dili ako. So my son, whatever we do against the servant of the Lord, we are doing it unto God Himself. Amen? That's a reminder for all of us. So let us pray for our pastor, stand beside them, and mahimutang loyal and obey them at masinungtanong ta kay adunay panalangin o ganti sa unahan na tunay ang pinutanong ng Iso. Amen? Atong pakpakan ang atong bigos sa mga pagpagod, atong ilupo, atong mga ulog, mag-ampo ta. Hallelujah. Lord, aniha kami o Diyos, the congregation of AFB Layawan, Ginoo. Kabalumi nga kini nga tapo, kini nga pundok, dili aksidente o Diyos. Ang matag-usa ka namo, dili aksidente Ginoo nga napunta diri. It is your purpose. Ikaw ang nag-ordain sa tanan. And even Pastor Mincho, we believe nga ikaw nagpili kaniya. Ikaw naghatag kaniya sa pananaw, ikaw naghatag kaniya sa kabugaton. And Lord, as a congregation this morning, we speak blessings unto her life, O God. Na Lord, magapadayon ka sa paghatag sa kaalam, sa proteksyon, sa giya, sa puso na yung ikinahanglan, Ginoo. May your blessing be upon her, beside her, behind her, and around her, Ginoo, sa bisan asa mo siya mo paingon, O Dios. And I thank you for these people, Ginoo. Kabalo ko nga kinilayawan, buutan ni siya nga kongregasyon, mahigugmaon ni sila o pastor. And thank you, O God, na sa daghan pang mga tuig, O Dios, sila magpadayon nga mag-ampo para sa imong alagad. Mugulong nga to sa imong alagad, and mga simo mas sinagtunod o
pagtulog, mapinahuron nato sa imong alagad, O Dios, until the day nga ihatag nimo ang pananawon you have for this congregation. I thank you, O God, na katunga pulungan na tanong sa mga kasing-kasing karumot usog sa among kinailagman, Ginoo, and that Lord, dili makawat sa kaaway from us. We give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen.